1940s nang ipatayo at tirahan ng pamilya De Castro ang tahanang ito. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, tila may kahati na sila sa lugar. Ngunit sa tulong ng misteryo, umaasa ang ating letter sender na si Tet na makumbinsing magsilisan na ang mga elemento at espiritu na kakasama nila sa bahay. Sir Ryan Eigenman, buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Malawakin ang isip. Uy! Ayun! Dalang mundo na nababalot ng misteryo. Makikita sa likod ng kasalukuyang tirahan ng mga De Castro ang tinuturang ancestral house ng kanilang pamilya. Nakatago at tila ba may sikreto itong ikinukupli. Isa si Lola Amor sa 8 magkakapatid na tumira at lumaki sa bahay na ito. Ito dati nandun sa Mabini. Yung gera, tinamaan ng bahay namin. Ang natira ay isang kwarto, yung kainan at saka yung kusina. Yung parang paliguan, yun ang natira. Pinagulong. Parang trolley, pinagulong. Diyan dinaan dahil wala pang building dyan. Ipinatayo raw ng yumaong tatay nilang si Dionisio ang lumang bahay. At natatandaan pa ni Lola Amor na maging noon ay may mga kakaibang karanasan na sila rito. Pag alas 10 ng gabi, kami dalawa lang ng nanay ko nandito. Tigisa kaming kwarto. Pag alas 10 may tutok-tok 3 beses. Pagtapos maririnig ko umaakyat. Sabi namin baka tatay ko yun. Dumadalaw. Tanging ang apo na lang ni Lola Amor na si Miko ang nakatira sa ancestral house. Dati nung natutulog ako dito sa kama, unang tulog ko noon, mga bandang 11 p.m. Paglabas ko ng pinto, nagulat ako. Bumalik ako sa bahay, sabi ko sa kanila, nakita ko siya muna. Hindi sila naniniwala. Pero ang lubos na ikinabahala ni Miko ay nang may lumitaw ng mga puting bilog sa mga litratong nilang magbabarkada nang minsan silang magkasiyahan sa ancestral house. Pare, birthday mo ngayon. Kailangan natin magpase, magkapasaya lang tayo. Yung November, nung gano'n kami, party kami dito. Tapos nagpicturean kami sa Digicam. Pare, matay dyan na kayo. Maripol tayo. Meron mo na po. Gusto mo? Pare, baka nabili sa mundo. Nagulat kami, may lumabas na orb. Tila hindi namimili ng pagpapakitaan ng mga espiritu sa ancestral house. Maging ang mga kabarkada ni Miko na minsang tumuloy dito ay may nakakakilabot na karanasan. Nung natulog naman ako dito, sa taas na to, may kumakalabog. Pa-Facebook ka na. Mamaya na, kalalagin ko lang. Hindi kayo gumamit nito kanina. Hindi na ako pa dyan 11:30 ng gabi at nakibukas ako ng Facebook sa kanya. Tapos, lagod ko na, siya naman, si Martin naman. Tapos maya-maya, lumamig, mahangin. Tapos bigla na namin sumulpot na braso, kulay team. Pag ganyan, Pare, ito naman, Uy! Ayun! Yun, sumigaw ako, nagulat ako. Hindi ko akala na magagayin ako Talagang tumayo yung balayibo rito lahat. Baka ulo pa, lumaki nga ulo ko Kasi hindi ko na makalain ng paparandam sa akin yung ganun Totoo nga kayang nagmumulto ang kaluluwa ni Lolo Dionisio? May mensahe kaya siyang nais ipaalam sa mga naiwan niya? Inimbestigahan ng paranormal investigators na sina Alex Angeles, Rob Rubin at psychic na sina Ana de la Cruz ang ancestral house ng mga De Castro. Pagpasok pa lamang nila sa may kusina, ay may naramdaman na silang kakaiba. Ang lalaki siya, tayo lang siya. The ambient temperature here
Dropping. Ang mga pagbabago raw sa temperatura at nakukuhang reading ng EMF meter ay maaaring senyales ng may espiritong nais magparamdam. Di umano, sa isang kwarto sa unang palapag ng bahay, may kaluluwa ng lalaki na nagpaparamdam kay Ana. Matanda lalaki, nandito siya. Minsan may time na naglalakad siya papunta rito. Minsan lumalakad siya sa sala, minsan umakit sa taas. Taas na lalaki siya na matanda na medyo kasungitan ng mukha niya, medyo mukhang Kastila ang itsura niya. Ito na kaya ang espiritu ng yumaong si Lolo Dionisio?